Asan na yung dami ng loyalista na sinasabi mo, Gadon? Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Wala palang boto? Eh, anong tawag mo dito, Gadon? Pasensya na, hihinaan lang po natin. Natutulog na po yung kapitbahay. Baka magising din po si Gadon. Masyado pa naman po yung pikunin. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Marcos loyalist daw nagdala kay Tatay Duterte. Talaga lang naman, Gadon. Sana naman magising ka na, Gadon, kaya ka nadidisbarit at tanga-tanga ka eh. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Hihinaan ko lang po yung boses ko, baka marinig po tayo nito ni Gadon. Gusto ko lang po kasing talakayin o balikan yung sinabi niya nung nakaraan bago po ang eleksyon. Yung kakapanira po nila sa mga Duterte, ito na nga po, nagresulta na. Huwag po kayo maingay kay Gadon ha, baka marinig tayo magalit yun. Natutulog na yata o nakakatulog pa ba ngayon? Etong tatalakayin natin ngayon. Asan na yung dami ng loyalista na sinasabi mo, Gadon? Okay ka lang? Ngayon, napatunayan na ninyo na hindi po talaga ang Marcos ang nagpanalo sa kampanya ng 2022 election. Tapos pasabi-sabi ka pa dyan na wala namang bilang ang mga botante ng Duterte. O eto, namnamin mo. Para sa iyong kaalaman, ang Duterte po ang may pinakamaraming nanalong kandidato na inendorso po nila. So eto, pakinggan po muna natin yung sinabi ni Gadon. Wala naman daw po talagang bilang ang botante po ng mga Duterte. Eto po, ire-refresh lang po natin yung sinabi niya. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Wala palang boto? Eh, anong tawag mo dito, Gadon? Walang bilang sa yan, Gadon? Pasensya na, hihinaan lang po natin. Natutulog na po yung kapitbahay. Baka magising din po si Gadon. Masyado pa naman po yung pikunin. Dapat ikaw ang mag-resign dahil ikaw ang magsisira ng pangalan ng pinaglalaban mong Pangulo. Wala naman talagang naniniwala sa'yo pero pinapatulan ka lang dahil nga patunay ito na wala kayo talagang bilang. Kayo yun. Dahil kung meron kayong bilang, bakit hindi nyo na ipanalo yung alyansa ninyo? Meron nga pumasok pero hindi pa naman ninyo sigurado kung talagang maka-BBBM ba talaga yan. Yung isa nga mga lodi, si Erwin Tulfo, nagsabi na hindi daw po siya magpapahawak sa leeg pagka panalo po niyang senador Kahit sino pa daw po yan. So, ibig sabihin nun, yung mga umalyansa lang sa inyo, ginamit lang talaga yan si Bongbong Marcos Jr. Hindi ko lang alam kung gamit ba sa pera, gamit ba sa pondo para sa kampanya. Pero ang real talk dyan mga idol, yung dalawa pa nga po yung tumiwalag dyan sa alyansa ninyo na si Amy Marcos at saka si Villar, yun pa po yung pumasok. Ikaw ba, Gadon? Gusto mo ba tumakbong senador ulit? Marami kayong botante, di ba? Dapat tumakbo ang senador ngayon. Sayang, panalo ka sana kasi yung Ilocanja mo, napakaramin yan ito, walang boto pala yung mga Duterte. Wala palang mga naniniwala sa Duterte. Landslide po hindi kagaya nung ini-endorso mo na si Abalos. Nako, hindi na mahanap sa mapa kung saan po siya talaga nagtungo. Hindi na po siya umabot pa sa top 15 man lang. Basta alam ko talunan yun. Tapos inendorso mo yung Bam Aquino. Yun yung nakapagtaka mga idol. Ang tunay talagang alyansa niyan nung Bongbong Marcos na yan, yung Kiko Pangilinan at saka yan po si Bam Aquino. Ang problema, may pumasok po dun sa PDP laban. Lalo na po si Rodante Marcoleta, naging senador. Yayariin talaga kayo yan. Paano yan kung naging yan ang naging Senate President ngayon? Anong gagawin nyo?
Yung impeachment na sinasabi mo gadon, malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyayari yan. Tuloy pa natin yung sinabi po ni gadon ha. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Marcos loyalist daw nagdala kay Tatay Duterte. Talaga lang naman gadon. Yung Ilocanja daw, mga loyalista. Saan bang lugar niyang Ilocanja? Yan ba yung mga nakatira dyan, mga Encantadia? Walang boto Duterte noong 2016? Kung marami pala yung loyalista na sinasabi mong mga Ilocanja, bakit talunan si Bongbong Marcos kay Leni Robredo? Yan ang tandaan mong mabuti. Dahil kung totoong marami ang naniniwala dito kay Bongbong Marcos Jr., kahit isang pagtakbo niyan, hindi makakaranas ng pagkatalo yan. Pero ang mga Duterte, lahat ng tinakbuhan niyan, simula nung nag-umpisa yan, hindi pa natatalo yan kahit minsan. Ikaw, di ba talunan ka? Tuloy pa natin mga idol. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. No choice daw mga idol. Ito yung no choice to. Number 1 nga si Senator Bongo. Kung maalala mo, nung nag-unit team, naging number 1 si Senator Robin Padilla dahil nga unit team pa yun. Ngayon, hindi na unit team. Number 1 pa rin po ang pambato ng PDP laban. Sana naman magising ka na gadon, kaya ka nadidisbarit at tanga-tanga ka eh. Ito pa, nakapasok ito si Bam Aquino dahil nga inendorso siya ni Leni Robredo, yung tumalo kay Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, malaking impact pa rin po ito si Leni Robredo. Kung hindi po nang budol ito si Bongbong Marcos Jr. kay VP Sara Duterte, malamang tinalo po ito ni Leni Robredo kung sila po ang nagharap noong 2022 election. Dahil nga, wala po talagang bilang ang mga loyalista. Kung totoong may bilang ang mga loyalista, dapat pumasok yung mga ikinandidato nitong Bongbong Marcos Jr. na alyansa. Pero hindi mga idol eh. Hindi nga natin nakita na dumating ito si Kiko Pangilinan sa survey. Hindi natin nakita na si Bam Aquino magiging second place. Diyan pa lang magising ka na, gadon. Na itong Bongbong Marcos Jr. mo, hindi talaga papalarin kung hindi po nila binudol ang mga Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Ito pa ang isang example papakita ko sa iyo. Yan si Tolentino. 2016, talo yan ang nag-endorso yung mga dilawan. Tapos nung in-endorso po siya ni Tatay Duterte noong 2019, panalo po siya. Tapos ngayon mga idol, in-endorso po yan nitong alyansa ni si Bongbong Marcos Jr. na talo ulit. So ibig sabihin yan, si Tatay Duterte lang talaga ang nagpanalo dito kay Tolentino. Kaya magising na kayong mga tansong talangka kayo, lalong-lalo ka na gadon na kayo talaga yung mga talunan. Ikaw yung mataas lang ang tingin mo sa sarili mo, pero ang totoo dyan, wala naman talaga kayong binatbat. So eto pa, para lalo kang maliwanagan, halos lahat po ng kumalaban o pumirma sa impeachment po ni VP Sara Duterte at nanira po sa pangalan po ni Tatay Duterte, lahat po halos yan talunan. Isa na po ito si Benny Abante. Talo po siya kay Joey Oy. Pangalawa po, ang number 1, kumalaban sa mga Duterte na mayor na nga lang po yung tinatakbuhan, hindi pa rin po manalo. Si Trillanes, dito ba hindi mo pa rin ba napagtatanto, gadon? Ito pa, si Kimbo. Alam naman nating hawak yan ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Talo pa rin. Ito pa, di ba kasama po yan sa Quadcom? Si Coco Pimentel, na dating senador, ngayon po nag-congressman. Talo pa rin po. Ang layo po na agwat mga idol. Ito pa, si Dan Fernandez, tumakbong gobernador. Talo din. Si Benhur Abalos na iyong inendorso na gusto mong ipasok sa Senado, na alam naman namin hindi talaga mananalo, yan po ang naging resulta. So
So, nasan po yung dami ng bilang na sinasabi nyo dyan na hindi kaya magluklok ng mga Duterte ng isang presidente? So, eto po si Tolentino, gaya ng sinabi ko sa inyo, na hindi naman po talaga ito mananalo kung hindi po inendorso ni Tatay Duterte noong 2019. Yan ang katotohanan dyan. At lalong-lalo naman pong hindi mananalo, syempre, yung mga kampon po ni Joe Masison. O, eto pa, si Manny Pacquiao. Kung maalala nyo mga Lodi, nung maayos pa po yung samahan nila ni Tatay Duterte, hindi po ito natalo bilang senador. Pero ngayon mga idol, sinusuka na po siya ng mga Duterte. Dahil nga po, papaling-paling po, balimbing, naninira po ng taong tumulong sa kanya. At eto nga po, plano pa niyang ipakulong ang nanay po ni Bongbong Marcos Jr. Syempre, hindi po yan mananalo. Ito ang patunay na si Tatay Duterte lang talaga ang dahilan ng pagkapanalo ng isang politiko. Kaya yung sinasabi mong malabong makapagluklok ng Pangulo, kasi nungalingan yun. Dahil tingnan mo kung ilang porsyento ang mga nanalo ngayon 2025 na mga inendorso ni Tatay Duterte. Lalong-lalo na po yan, yung kay Gwen Garcia sa Cebu. Diba dati si Tatay Duterte ang nag-endorso niyan, si BP Sara Duterte? Nanalo. Ngayon mga idol, talo siya dahil nga po umanib siya kay Bongbong Marcos Jr. At yung inendorso po ni Tatay Duterte na PDP laban candidates na si Governor Pam, inendorso ni Tatay Duterte. Kaya po nanalo. Milya-milya po yung agwat ng kanilang boto. Dito pa lang, mapapatunayan na natin kung sino talaga ang tunay na kayang magluklok ng isang presidente. Hindi gaya nitong Romualdez ninyo, tingnan nyo naman. Wala na nga tong kalaban, hindi pa niya nakuha ng buo ang boto sa lugar nila dyan sa Tacloban. Halos hindi pa nga po nangalahati yung boto niya. Wala na nga pong kalaban, mga idol. Feeling pa niya talagang nakipagsagupaan siya nung nanalo na siya bilang congressman sa kanilang lugar. Wala po siyang kalaban. Kung nagkaroon to ng kalaban, kung hindi nila pinadisqualify yung katangi-tanging kalaban nito, baka hindi nanalo itong manok nyo na si Martin Romualdez sa lugar niyan sa Tacloban eh. Yan ang katotohanan dyan, Gadon. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Kung totoo talagang malakas kayo dyan, tumakbo ka bilang barangay captain sa lugar ninyo. Para malaman mo na wala talagang boto para sa'yo. Hanggang dito na lang po, mga idol. Huwag niyo pong gigisingin si Gadon ha. Baka magalit at mainis. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.